Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan tumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inutos mong pakinggan namin na minamahal mong anak na iyong kinululugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nakipagtipa ng Panginoon kay Abram sa pangakong pararamihin ng kanyang lahi at bibigyan ng malawak na lupain. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram, at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Saldea, upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kainin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram.
Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y angpon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kaniyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang panyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan.
Ipagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo'y umasa sa Kanyang kalinga. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Sa ikalawang pagbasa, sa pagtuturo ni Apostol San Pablo sa mga itinuturing niyang kapatid, sinabi niya ang langit naman ang ating tunay na bayan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran, masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa pagliliwanag ni Jesus sa pagbabagong anyo, nakita ng mga alagad si Moises na siyang pinakakilalang tumanggap ng tipan ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya nananalangin, nagbagong anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaki nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi ni Jesus sa mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi nila nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nila nag-iisa na si Jesus at hindi mo na sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Natatanda niyo pa ho ba kung ano yung una ninyong unit ng cellphone? Anong pinakauna ninyong unit ng cellphone? Ako po ang pinakauna kong cellphone ay Nokia 3210. Diba? Yung cellphone noon, di ba, una yung 5110, naging 3210. Ang cellphone noon ay simple lang. Pantawag lang at pag-text. Kasi nga, kaya na-invento ang cellphone dahil nga particular sa pagte-text, dahil nga hindi man makakapagsalita, nakakapakinig, pwede siya mag-communicate sa pamamagitan ng text. Pero sa paglipas ng panahon ay marami nang nadagdag. Nabutan ho natin dito ang Walkman. Di ba? Yung mga bata siguro hindi na alam kung anong Walkman. Yung Walkman, kapag kayo naglalakad, tapos naka-Walkman ka, astig ka nung panahong iyon. Hindi pa uso nun yung mga AirPods, kundi, ano tawag siya nilalagay sa tenga? Nagamit na sa Walkman. O kung naman po yun, parang earphone ata tawag doon. Pero ngayon, wala na yung Walkman, wala na rin yung CD player. Lahat ay nasa cellphone na. Gusto makapakinig ng musika sa cellphone. Kaya hindi na computer. Kung meron nagagawa ang computer, pwede na rin itong magawa ng cellphone. Anong pinapaiwatig noon? Una, ito, matanda na tayo. Hindi ko. Kung makikita natin mga kapatid, ang mundo natin ay pabago-bago. Ang mundo natin nagbabago. Sabi nga po, kung meron daw isang katangian ng mundo, ito'y ever-changing. At dahil po, pabago-bago ang mundo, ano nangyayari? Naapekto nito ang ating buhay. Paano? Dahil nga pabago-bago ito, ang tendency nating mga tao ay sumunod dito. Habulin ang mga pagbabago. Kasi nga, kung hindi tayo hahabol, susunod dito ay, yung kaisipan natin ay mapag-iiwanan tayo. Kaya habol tayo ng habol, sunod tayo ng sunod sa pagbabago. Ngayon, mga kapatid, sa ating pong ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, dito'y pinaalala niya na tayo mga tao ay nabubuhay sa mundo. Pero hindi nangangulugan dito lamang tayo dahil ang tunay nating bahay, ang tunay nating bayan ay walang iba kundi ang kalangitan. Kung saan ang Diyos ay naghihintay sa atin, kung saan tayo nananabik na makapiling ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ito isang magandang paalaala sa bawat isa sa atin. Bakit po?
balikan natin yung pabago-bagong iyan. Dahil nga pabago-bagong mundo, habol tayo ng habol, sunod tayo ng sunod, at dahil tayo habol ng habol, sunod ng sunod, malamang, saan lang natutunan ang ating mga sarili? Sa mga lumilipas na bagay, sa mga bagay na makalupa. At dahil ito'y pabago-bago, sunod tayo ng sunod, hindi tayo nakukontento. Kasi nga, pag may lumabas sa bagong cellphone, hindi na tayo mapakali. Kinakailangan meron na ako, pag-iipunan pa rin iyan. Magtitipid. Doon lang natutunan ang ating mga sarili. Kaya, maring minsan, nakalimutan natin na hindi lang tayo dito sa lupa mabubuhay, kundi may buhay sa piling ng Diyos na naghihintay sa atin na siyang pinapaalala sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Ngayon, ano maaari natin gawin kung sa ganitong sitwasyon natin nakikita at matatagpuan ng ating mga sarili na ang paningin natin dito lang nakatuon. Ang isip natin, ang puso natin, dito lang nakatuon. Ano maaari nating gawin? Sa ating ebanghelyo ay ating natunghayan dito yung pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoon na nagpakita ng kanyang kaluwalhatian. Dito, nakita ng tatlong apostol na kasama ni Jesus, sina Elias at Moises, at nakikipag-usap sa kanya at ang kanilang pinag-uusapan, ang nalalapit na pagpapakasakit ni Jesus, nahantong naman sa kanyang muling pagkabuhay. Pero dito sa Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, meron siyang binanggit na wala doon sa dalawang ebanghelista. Sa tagpong ito ng pagbabagong anyo ni Jesus. At ano po yun? Ito po, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Samantalang siya'y nananalangin, nagbagong anyo ng kanyang mukha. Umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin at habang siya ay nananalangin, nagbago ang kanyang mukha. Nagdingning ang kanyang mukha. Kaya mga kapatid, masasabi natin na ang buhay ni Jesus ay dito natin makikita sa panalangin, sa kanyang pagkipag-ugnayan sa Diyos, sa kanyang pakikipagkaisa sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa kanyang Ama. Mga kapatid, ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma, ito ang paanyaya sa ating ngayon ng ating Panginoon. Ang Kwaresma ay hindi lamang tungkol sa pagsasakripisyo. Ang Kwaresma ay hindi lang tungkol sa pagkakawanggawa. Kundi ang Kwaresma ay tungkol din sa pananalangin. Sa taimtim na pananalangin, pagkipag-ugnayan, pakikiulayaw sa ating Panginoon. Ito yung mulit-muli paanyaya sa atin ng Diyos. Kumbaga, kung dati-rati, bihirang-bihira tayong magdasal, kayong Kwaresma, mas maganda na dagdagan. Kung dati-rati, bihira tayo magsimba, kayong Kwaresma, ito yung gawin natin, makapagsimba, lalo digit kapag kaaraw ng linggo. Dahil sa pananalangin, nakakinig natin ng Diyos, mararanasan natin ang Diyos. Kaya nasusunod na tanong, kung ito yung maaari natin gawin para maituon muli ang ating sarili sa ating Panginoon, sa gitna ng maraming pinagkakabalahanan, sa gitna ng maraming nating hinahabol sinusundan sa mundong pabago-bago. Ang tanong natin ngayon ay, paano ba ang manalangin? Halimbawa po, ang isang bata, pwede nating turuang magdasal. Pwede nating ituro sa kanya ang Ama namin, ang Abagidong Maria, ang Luwalhati. Pwede niya kabisaduhin yan. Kung mahusay ngayong bata at kung bibo, pwede rin natin ituro yung credo na mas mahaba. Pwede yan. Pwede niyang sabihin yan.
Pero kapag kabisado na ba ng isang bata ang mga dasal na yan, ibig bang sabihin, sanay na siyang magdasal? Kapag kakabisado na ba ng isang bata ang mga dasal na yan, ibig bang sabihin, sanay na siyang magdasal? Paano naman po yung mga nakatatanda na maski yung dasal na ama namin, Abaginong Maria, ay hindi kabisado? Ibig bang sabihin noon, hindi na siya marunong magdasal? Mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, kapag tayo magdarasal, huwag tayo gumamit ng maraming salita. Kundi kapag tayo magdarasal, ang una dapat nating iniisip, tayo ay nasa harapan ng presensya ng Diyos. Kapag tayo'y magdarasal, ang kaagad-agad dapat nasa isip natin ay tayo ay nasa harapan ng presensya ng Diyos. Di ba minsan, halimbawa, grupo-grupo tayo. Meron kayong group activity, sasabihin, magdasal muna tayo. Ang madalas sinasabi sa atin ay ilagay natin ating sarili sa presensya ng Diyos. Yun ang madalas sinasabi, let us put ourselves in the presence of God. Pero siguro meron mas appropriate. At ano yun? Damahin natin ang presensya ng Diyos. Damahin natin ang presensya ng Diyos. Dahil tandaan natin mga kapatid, kapag tayo'y nagdarasal, nasa harapan tayo ng presensya ng Diyos. At ito yung patuloy na magpapalala sa atin na ang ating isip at puso, bagamat maraming pinagkakabalahan at maraming sinusundan, ito'y dapat parating nakatuon, lagi lamang at tanging sa Diyos lamang. Tayo'y nasa harapan ng presensya ng Diyos. Ngayon, sa ating pananalangin, ang parating din natin nasa isip ay hindi nating maaring baguhin ang Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananalangin, mababago tayo ng Diyos. Si minsan, di ba, kapag tayo nagdarasal, pilit nating binabago ang Diyos. Paano? Kung hindi dinarasal natin, yun lang ang dapat ang masunod. Yun lang ang dapat ang ibigay. Pero ito yun. Hindi natin pwedeng baguhin ng Diyos. Bakit? Diyos na siya. Pero kapag tayo ay parating nagdarasal at nasa harapan ng presensya ng Diyos, yung pananalangin natin, kaya nitong baguhin ang ating sarili. Kaya nitong baguhin ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa buhay natin, maraming kaagawang Diyos. Maraming kaagawang Diyos. Kasi ang dami nating pinagtutuunan, ang dami nating hinahabol, ang dami nating sinusundan. Pero ngayon, 2 linggo sa panahon ng Kwaresma, ito ang paanyaya sa atin niya. Ituon natin ating sarili, hindi lamang sa lupa, sa mundo, kundi ituon din natin ating sarili sa tunay na tahanan natin, ang kalangitan, kung saan ang kalahatian ng buhay ay naghihintay sa atin. At para tulungan tayo nito, ang pagtutulong sa Diyos ay ang pagharap sa Kanyang presensya sa tuwing tayo ay nagdarasal. Pabago-bago man ang mundo, pero ito rin masisigurado natin, ang Diyos na ating kaharap sa tayo nagdarasal, hindi nagbabago. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya
Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawa mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariam Piret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo may pag-asang balang araw. Makikibahagi rin tayo sa kaluhatian ng Diyos ating isamo. Panginoon, bayan mo iyong kahabagan. Panginoon, bayan mo'y iyong kahabagan. Patuloy nawang maging tinig ni Kristo ang simbahan sa magulong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bayan mo'y iyong kahabagan. Liwanagan nawa ni Kristo ang madidilim na landas na tinatahak ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bayan mo'y iyong kahabagan. Puspusin nawa ng pag-asa kay Kristo ang mga nagdurusa at naglulugami sa buhay na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bayan mo'y iyong kahabagan. Patotohanan nawa nating natitipon ngayon ang kaningningan ng pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bayan mo'y iyong kahabagan. Kamtanawa ng mga yumao sa kabilang buhay ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bayan mo'y iyong kahabagan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Marlon at Cecil Aguilar, Edith Estela Salvador at pamilya, Jayan Louie, Jessin Liam, Jindio Calimon, Stephanie Flores, Patricia Valerio at pamilya, Jose Villasana. Para sa natatayang kahilingan ni Al Joseph Javier, Alfonso Alan Santos, Josephine Bardos, Raiz Nicolas Sanchez, Laarni Ablasa, Terdy De Leon. Para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Pat Den Baby Perez, kay Celine Gurong. Patuloy natin dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Apolinar Ligaya Katalig, Bienvenido Cabildo, Ana Romero, Tony Cruz, Maria Cristina Ladelas Manginao, Jeron Carlo Labausa at Edmundo Empuerto. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Maxima Fermina, Orlando Apolinario, Donata, Severino, Alexis Pasiano, Generosa, Edmundo, Dolores, Dennis, at Benito. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang makapangyarihan, tunay niyang kamangha-mangha ang iyong kabutihan at awa. Pakinggan namin lagi ang kanyang salita at gawa upang kami rin ay iyong lubhang kalugdan sa pamamagitan din ni Jesus na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa'yo at manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagaping nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwan ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya lang mamatay para sa lahat, sa kaniyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang kain ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinuos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal,
niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at iliyos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula
magpasawalang hanggan. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ng Diyos na nag-aalis ng hawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Hawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong ayo ng iyong anak, ay tumatanong ng utang ng loob sa iyo, sapagkat kahit kayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kaligtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo't itoon muli ang ating sarili sa Diyos na hindi nagbabago. Salamat sa Diyos.